Alam mo, ang dapat gawin niyan, ituloy na nila ang kaso. Kasi marami ang testigo. Walang, yung gaya na sinabi ko, mga recantation niya, wala yan. Ang paniniwalaan niya, mga una nilang salaysay. Kaya kung ako ombudsman, if they really have the case, i-file na nila. Nang malaman na natin ang katotohanan. At ako naniniwala ako doon. Talagang yung mga sinasabing mali, taboy, talagang nangyari lahat yan. Parang nag-deliver ng pera yan sa mga magnanakaw ng mga tiwaling opisyal. Sinabi niya, inamin mismo ni Attorney Lorna Capunan na wala silang proof na hawak tungkol sa unexplained wealth ni BP Sara. Post, siner ni Kipicho, Capunan flags BP Sara's frequent foreign trips. Sabi niya, baka yan na yung unexplained wealth. Biyahe daw ng biyahe. So, mayaman. Kung biyahe ng biyahe palabas ng bansa, baka yun na daw yung kanyang unexplained wealth. Ano ba yan? Kaya sabi ni Kipicho, wow! Very, very, very telling statement. Walang hawak na ebidensya pang prosecution regarding unexplained wealth ni Sara Duterte. Breaking news mga kaibigan, Attorney Capunan nadulas daw. Nako, kung ano kasi pinagsasabi nitong si Attorney Regla eh. So ano ba ito guys? Ano ba itong nagawa ni Attorney Capunan na umamin daw mga kaibigan na wala talaga silang hawak na ebidensya. Sapul, huli ka balbon. Bakit po walang hawak na ebidensya? Patungkol po ito sa unexplained wealth ng ating mahal na Vice President. Siyempre mga kaibigan, dinidiin po nila yan na meron daw siyang mga ill-gotten wealth, meron daw siyang mga yaman na hindi daw dinidisclose, meron daw mga kayamanan itong si Vice President, mayaman daw mga kaibigan kasi biyahe ng biyahe. Pero bakit nadulas? Bakit bigla niyang inamin mga kaibigan na baka siguro yan yung unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte? Nako! Booking! Ibig sabihin, wala pala talaga silang hawak na ebidensya. Di ba? Kasi sometimes guys, minsan po, talagang nadudulas yung mga yung mga hindi po nagsasabi ng totoo. Di ba? Minsan nadudulas po mga kaibigan yung mga statement na paiba-iba. Iba ang statement ngayon, iba naman ang statement bukas. Kaya minsan nadudulas talaga. Oo, at saka napapaamin bigla. Maganda po ito guys dahil mapapatunayan po dito mga kaibigan ni Kipichu, no? Kilala niyo ba si Kipichu? Meron po siyang Facebook page eh. Siya po ang nakatuklas nito eh. Kasi pinost po ito mga kaibigan ng isang netizens, no? O isang source. At yun na nga, booking itong si Attorney Capunan. Nako, ango na kasi eh, no? Maedad na eh, kaya siguro ulianin na mga kaibigan kung ano-ano lang mga sinasabi. Kaya po mga kaibigan, kung napapansin nyo guys doon sa Senate hearing sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, panay lapit niya sa defense. Panay lapit niya sa defense. Nakikita nyo ba, di ba? Napapanood nyo sa mga news. Panay niya doon, panay yakap-yakap niya doon kay sa mga defense at syempre, nagpapakita siya na ang pinapakita po ni Attorney Capunan na everything is under control. Professionalism daw. Ikaw naman, Foodinet, nagpapakita lang si Attorney Capunan na everybody's in a good good terms. Walang samaan ng loob, oo. Trabaho lang daw, trabaho. Pero mga kaibigan, lapit siya ng lapit ang defense. Kasi nga, gusto niyang impluwensyahan guys ang defense. Kasi wala silang hawak na katibayan. Kulang ang kanilang mga ebidensya. Kaya nga nila pinasabina yung mga records eh. Ano yung mga records? Bank records, BIR,
AMLAC, ano ba ibig sabihin nun? Bakit mo pinapasampinay? Alam naman natin guys na bawal talaga yan, di ba? Nasa konstitusyon natin yan eh. Yung mga tatlong binanggit ko mga kaibigan, napaka-sensitive po niyan. Pag nangyari yan, naku, ewan ko lang, pag nagkaroon po ng president yan, naku, ewan ko lang talaga mga kaibigan kung anong mangyari sa future natin. Kasi po, yan po ang pinakamatibay na mga batas na hindi mo pwedeng pakialaman yan. Kasi pag nagkabustuhan yan mga kaibigan, naku, ewan ko lang talaga. Lalabas po lahat ng mga records. Sino po ang papayag na mga netizens, yung mga ordinaryong mga Pilipino or kahit yung mga personalidad, no, yung mga artista na may mga record sa mga bangko, sa BIR. Sino ang papayag guys na bigla-bigla na lang pwede mo palang i-disclose yan, pwede mo palang ilabas yan sa publiko? Kung magkaroon ng malaking issue yan, ay diyari lahat. Wala na po magtitiwala sa banking process ng Pilipinas. Kaya nadulas. Nadulas si Judas. Nang nadulas si Judas. Parang ano lang yan, partner ah. Parang ano ah. Parang ano, no? Tawag doon, Holy Week. Pabasa. Parang pabasa lang ah. Nang nadulas si Judas. So mga kaibigan, mamaya po basahin po natin ito guys. Galing po ito kay Kipichu, no? Syempre guys, bigyan din natin ng komento at reaction po kasi kumalat na ito eh. Nakatanggap na rin ito mga kaibigan ng mga sari-sari mga komento at mga reaction patungkol po dito sa itong pagkadulas niya, no? Tadi klarong-klaro talaga ang pagsisinungaling, no? Kasi nga nadudulas eh. Siyempre pag hindi sigurado sa mga statement, hindi sigurado sa mga sasabihin, wag na lang kasi magsalita. Shut up. Okay mga kaibigan, mayroon po tayong breaking news ha. Kasi po madidisbar na daw guys. Totoo kaya itong balita mga kaibigan? Madidisbar na daw. Nako, nag-utos na daw mga kaibigan, no? Nag-order na daw ang Supreme Court mga kaibigan na madisbar. At kailangan na pong makulong, kailangan ng makasuhan mga kaibigan. Ayon po kay Attorney Panelo guys, kailangan na siyang makasuhan o kailangan na siyang makulong. Kasi ang dami na pong ebidensya. Ang dami na pong lumabas na ebidensya mga kaibigan, pero wala pa rin ginagawa ang ombudsman. Hoy, ombudsman, nahanawagan po si Attorney Panelo sa'yo. Kasi may order na rin ha. Ewan ko lang kung totoo ba talaga ito mga kaibigan na may order na daw ang Supreme Court na kailangan na daw madisbar. Nako! Disbar na ito ah. Parang naalaala ko si Attorney Gadon ah. Disbar? Alam mo si Attorney Gadon mga kaibigan, asar na asar yun, oo. Bakit daw siya na-disbar? Pero yung iba daw, suspended lang daw. Yung iba daw, suspended lang. Siya daw, disbar. Talagang madidisbar ka sa mga pinaggagawa mo. Sinabi mo naman, di ba siya yung nagsabi na ang kahirapan ng Pilipino ay guni-guni lamang eh. Kaya pala siya na-disbar. So anyway, hindi naman yan topic natin. Ang topic po natin ngayon mga kaibigan, mamaya po meron po tayong source ngayon, no? Galing po ito sa isang reliable source guys. Ang pag-uusapan po natin mamaya ay si Tambaloslos. Na ayon din po kay Attorney Panelo mga kaibigan, kailangan na po siyang makasuhan, maimbestigahan at makulong dahil ang sobrang dami na pong ebidensya. Kaya ang panawagan niya sa ombudsman, ewan ko lang kung makikinig ba yung ombudsman kasi ito connected po ito guys. Supreme Court at saka yung kaso niya, connected ito. Kasi siyempre mga kaibigan, pag nagsalita ng Supreme Court, wala na silang magawa dyan. Pag sinabi ng Supreme Court, hoy ombudsman, gawin mo na yan. Kasi yung tao na yan, yung tamba na yan, ay ididisbar namin. Bakit naman siya madidisbar? Okay, bakit siya madidisbar guys? Ayon po dito sa isang source, pinagtibay ng Korte Suprema ang pananagutang administratibo. Pananagutang administratibo mga kaibigan, matapos siyang mapatunayang guilty sa gross misconduct. Naku! Ano ba yung gross misconduct mga kaibigan? Ibig sabihin guys, talagang napatunayan po na itong si Tambaloslos ay meron talaga siyang ginawang kabalastugan.
kung talagang tama po ito at totoo po itong nabalitaan natin sa isang source, ha? Galing po ito sa isang reliable na mga puting ahas. Na ito pong si Tambaluslos, mga kaibigan, ay nalalapit na po ang katapusan. Nako! The end is near. Oh, Tambaluslos, mayayari ka dito, ha? Ito guys, ha, sana po tayo po ako guys, kami po dito mga kaibigan, syempre nagtitiwala pa rin po kami sa Supreme Court. May konting tiwala pa kami sa Supreme Court. Hindi naman 100%, nabawasan na eh. May reservation lang, no? Pero hindi na po 100% na may tiwala kami sa Supreme Court. Pero syempre, meron pa rin konti. Kaya po kami po nananawagan sa Supreme Court. Gawin nyo na ang dapat nyong gawin. Lalong-lalo na po guys, ha? Lalong-lalo na po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kailangan magsalita na po ang Supreme Court. Bakit? Dahil po, ha? Ito, ha, klarong-klaro na po mga kaibigan, ha? Klarong-klaro na po na ito po isang paninira. Isang black propaganda po yung ginagawa nilang impeachment. So kailangan na talaga sabihin na ng Supreme Court kung ano ba talagang dapat gawin dyan. Kasi unang-una sa lahat, hindi pa sila makapag-decide sa 16 votes to convict sa isang impeachable officials. Hindi pa sila makapag-decide, mga kaibigan. Delikado po ito, guys. Pag binabaan nila ang threshold to convict 16 votes, delikado na po yan. Talagang ewan ko lang kung magkakagulo na siguro talaga yan. Kasi nga, kailangan na po ang basbas ng Supreme Court dahil may nabalitaan po tayo na itong si Tambaluslos ay talagang madidisbar na po siya, mga kaibigan. Matatanggal yung lisensya niya, no? Hindi na siya abogado. Abogado pala siya. Tanong ko lang sa inyo, mga kaibigan, abogado pala si Tambaluslos? Ha? Tanong ko lang. Kasi parang hindi siya abogado eh. Fudinet, abogado yan, oo. Parang si si Lisa Tanas. Abogado, si Lisa Tanas din, ha. Meron din siyang pending, guys. Ngayon ko lang nalaman, mga kaibigan, na ito palang si Lisa Tanas ay meron din palang nagkaso sa kanya. Meron din pala siyang pending to disbar. Itong si Lisa Tanas. Pero syempre, guys, hindi naman siya madidisbar dyan. Lisa Tanas nga siya eh. Diba? Mamaya, anuin natin yan. Pero syempre, ang talagang siguradong madidisbar dito, mga kaibigan, ay si Tambaluslos. Nako! Malapit na tayo sa exciting part. excited na ako, mga kaibigan, no? Na sana po, mga kaibigan, talagang tuluyan na po itong si Tamba, no? Para, syempre, guys, marami po mga netizens, no? Karamihan po sa ating mga kababayan, halatang-halata na po, guys. Halatang-halata na po si Tambaluslos. At alam po ng lahat. Sabi ni attorney Panelo, ito pong si Tambaluslos ay tumanggap ng pera. Totoo yun, tumanggap ng pera yung mga yan. Pati po itong si Bangag, tumanggap din ng pera yan. Ayaw lang nilang aminin. Kaya nga nililihis silang kwento eh. Kaya nga kung ano-ano lang mga sinasabi nila. 'Di ba? Kung ano-ano lang mga diversionary nila, andyan yung impeachment, andyan si Gutesa, kung ano-ano mga pinapapalabas nila ngayon. Kasi po, mga kaibigan, ang target talaga nila diyan, maabsuelto sila. 'Di ba? Yun talaga ang gusto nilang gawin diyan, maabsuelto sila. Pero kaya nga nananawagan tayo sa Supreme Court natuluyan yun na. So mamaya pag-usapan po natin yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, the Philippines joins the global community in observance of the International Day of Remembrance and Tribute to the victims of terrorism. Our nation knows the true cost of terror. We speak about terrorism from the ground of its actual impact, from the communities long affected by local insurgencies and violent extremisms, across our islands to the urban centers and rural villages in Mindanao that have borne the brunt of bombings, extortion, and senseless violence. Hindi lamang pansamantalang pinsala ang dulot ng terorismo. Sinisira nito ang takbo ng buhay ng susunod na henerasyon. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang banta ng karahasan ay hindi kwento ng nakaraan, kundi isang realidad.
Hindi natin pwedeng iasa na lamang sa kanila ang muling pagtatayo ng kinabukasan mula sa mga naiwang guho ng kaguluhan. We cannot build a culture of remembrance on monuments and moments of silence alone. True remembrance demands concrete action, an active commitment to justice, policy enforcement, and comprehensive rehabilitation. A state that honors its victims must take absolute responsibility for securing its borders and rebuilding what was destroyed. We owe it to every displaced family and every disputed community. Ang pagtiyak sa kaligtasan ng ating mga komunidad, pagtatanggol sa kapakanan ng ating mga kabataan, at pagbibigay ng sapat na suporta upang makabangon ang bawat biktima. Ito ang tanging paraan ng pag-alala na may tunay na kahulugan. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ayan po, si Vice President Sara Duterte, guys. Wala ba kayong mga kamay, mga kaibigan? Palakpakan po natin ang ating mahal na Vice President. Yan po ang ating update sa kanya. Ngayong araw po, mga kaibigan, napakaganda po ng kanyang statement, no? Si President po, mga kaibigan, ay President, naging President na tuloy. Sabi ko, si President, nako, ibig sabihin guys, magiging President na siya, mga kaibigan. Kasi sabi ko, si President. Si Vice President po, mga kaibigan, ay magiging Presidente po yan. Alright? Ito po, ito ha, i-share ko lang sa inyo ha. Ito po ang sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. Okay? Tignan natin ha, tignan natin. Update po na tayo, update. Basahin lang po natin ito, mga kaibigan. Ayan po oh. Sigurado ako guys, manginginig lahat. Sigurado ako, mga kaibigan, marami pong aalis sa Pilipinas at magmamigrate. Oy, Evangeline Gatpayat, ayan, one of our members, Evangeline Gatpayat. Shoutout po, Ruthie, shoutout ay mga members natin ha. Shoutout po sa inyo. Marami po tayong mga members. Ayan o, andito po si Gatpayat. Evangeline, shoutout po. Tsaka si Ruthie, members natin yan. You know? One of our members. Okay, mga kaibigan, ito po ang sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. Kung si Sara Duterte ang presidente, mananagot silang lahat. Nako! Oh, ano po masasabi niyo dito, guys? Pag si VP Sara daw ang magiging presidente, mananagot silang lahat. Nako, 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 nako. Kawawa talaga kayo dito. Ha? Sino po ang mananagot, mga kaibigan, pag si VP Sara po ang nagiging presidente natin? Sino po ang aalis ng Pilipinas? Oh, sabi ni Tory, aalis daw siya pag si VP Sara na daw Duterte, si VP Sara Duterte na daw maging presidente, aalis na daw siya ng Pilipinas. Pati po si si Pastor Abante. Oh, paano 'yan? Basahin po natin ha ang statement ni Attorney Rowena Guanzon. Kung si Sara Duterte ang presidente, mananagot silang lahat. Iginiit ni dating COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na isa sa mga dahilan kung bakit suportado si Vice President Sara Duterte para sa 2028 ay ang pangako umano nilang nitong papanagutin ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Kung si Sara Duterte ang presidente, mananagot silang lahat. Pahayag ni Guanzon sa isang panayam. Ayon kay Attorney Rowena Guanzon, si VP Sara umano ang tanging potensyal na presidential candidate na nanaig o narinig niyang tahasang nagsabing pananagutin ang mga sangkot sa nangyaring katiwalian. Ulitin ko ha, sinabi po ito guys mismo. Personal pong sinabi ito guys, no? Sinabi po ni VP Sara pag siya ang naging presidente, mananagot ang mga sangkot sa nangyaring katiwalian. Oh, alam nyo na kung ano ibig sabihin nun. Marami po ngayon natatakot guys. Kaya sinabi pala ito ni VP Sara sa isang press con na pag siya ang naging presidente, nako, humanda kayong lahat. Kaya marami pong natatakot guys, lalong-lalo na po itong si Benny Abante. Takot na takot siya, mga kaibigan. Takot na takot siya kay VP Sara. Ewan ko kung bakit siya takot na takot kay VP Sara. Sinabi niya yan ha. Sinabi po ni Pastor Abante guys, sinabi talaga niya yan na
natatakot siya kay BP Sara, kaya pag naging presidente daw si BP Sara, alis siya sa Pilipinas. Pati po si Torre, sinabi din niya yan, guys. So, dito po natin mapapatunayan, mga kaibigan, na kung bakit po gusto nilang ma-impeach si BP Sara at hindi na makabalik sa pwesto. Kasi syempre, pag ikaw ay na-convict, nabigyan ka ng na-convict ka bilang na-impeach ka, no? Usually ang uncharged diyan, i-charge ka ng perpetual disqualification. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng tumakbo kahit anong position sa gobyerno. Wala ka na, hindi ka na pwedeng tumakbo. Kasi yan talaga ang gusto nilang gawin diyan kay BP Sara. Kasi takot nga sila diyan eh. Takot na takot sila kay BP Sara. Yung sinasabi ko po sa inyo, guys, na sinabi po nitong si Atras Abante, totoo yun. Meron yan. Nasa post yan. Na natatakot talaga sila kay BP Sara na maging presidente. So ngayon, alam na natin kung bakit po talagang pinipilit nila, mga kaibigan, na ma-impeach si BP Sara kahit wala namang ebidensya. Ayan, ayon kay Atty. Roman Aguanzon, si BP Sara umano ang tanging potensyal na presidential candidate na narinig niyang tahasang nagsabing pananagutin ang mga sangkot sa nangyayaring katiwalian. Ang gusto ko, managot silang lahat, kahit sino man sila. Kung nagnakaw sila ng kaban ng bayan, managot silang lahat. Ulitin ko, ito po ang sinabi ni BP Sara. Ang gusto ko, managot silang lahat, kahit sino man sila. Kung nagnakaw sila sa kaban ng bayan, managot silang lahat. Sabi ni BP Sara yan, kahit sino man sila. Walang sasantuhin po si BP Sara dito, mga kaibigan. Kaya kayong mga dilawan, kayong kain suka, mga dilawan, mga pinklawan, mga makaliwa, makinig kayo kay BP Sara. Pagkakataon nyo na ito para makaganti kayo sa mga Marcos. Dahil pag si BP Sara daw ang nanalo, nako, mananagot lahat ng mga magnanakaw. I-find na nila. Nang malaman na natin ang katotohanan. At ako naniniwala ako doon. Talagang yung mga sinasabing maleta boys, talagang nangyari lahat yan. Talagang nag-deliver ng pera yan sa mga magnanakaw ng mga tiwaling opisyal. Ayan. Ayan po, mga kaibigan, si Attorney Panelo, guys, dapat na talagang makasuhan, dapat na maimbestigahan at makulong itong si Tambaloslos. Dahil ayon po kay Attorney Panelo, talagang nag-deliver po ng pera sa mga bahay ng mga yan, ang mga Marines, ang mga dating sundalo. Hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng sabihin mo na sinungaling kasi meron pong personal knowledge. Di ba? Witness nga eyewitness nga ang tawag sa kanila, di ba? Mga whistleblower, mga eyewitnesses, kasi marami sila. Sabi ni Attorney Baligod, hindi lang po 14 yan. Meron pa yan. Kahit nabawasan sila ng 4, meron pa rin yan. May +3 pa nga di ba? Hindi pa tapos ang laban. Kahit mag-recant yung mga yan, meron pa rin lalabas dyan. Tandaan nyo, guys, mas marami po ang hindi nag-recant. Iilan lang po ang nag-recant. Okay? Para at least klaro. Ngayon, mga kaibigan, ang panawagan po dito, guys, kasuhan na. Diba? Ituloy na ang kaso kasi ang tagal na niyan Ang dami na pong ebidensya laban kay Tambaloslos. At sabi nga sa isang reliable source, ito na, ipakita na po natin, mga kaibigan, ang lumabas po na balita, guys, sa isang source, mga kaibigan, na order daw ito ng Supreme Court. Order daw. Oo, hindi pa naman natin mapatunayan yan. Pero ito po, mga kaibigan, breaking news! Tamba, makukulong na, pinadisbar na. Naku, grabe po. Doble, guys. Doble ang kakaharapin niya ngayon, Disbar na, kulong pa. Sus, Mariosep. Fudinet, bakit siya makukulong? Ayon po dito sa isang source, mga kaibigan, kung mabasahin po natin, guys, pinagtibay ng Korte Suprema ang pananagutang administratibo. Administratibo po, mga kaibigan, matapos siyang mapatunayang guilty sa gross misconduct. Nako, grabe po ito, guys. Ano bang ibig sabihin ng gross misconduct? Ito po, basahin natin, guys. Ang gross misconduct, example, pwede pong mag-gross misconduct pag meron kang theft, fraud, dishonesty. Yan lumabas dito. Ibig sabihin, pag ikaw magnanakaw, tumanggap ka ng bribery, o kaya tumanggap ka ng mga mali-malitang pera, o kaya ninakaw mo ang kaban ng bayan, ayan na,
Gross misconduct yan. Oh, di ba? Ibig sabihin guys, ang sabi po dito sa isang source, matapos siyang mapatunayang guilty sa gross misconduct, nako, iyari po siya dito mga kaibigan, at pwede po siyang magbigay ng fine, no? Meron pala itong tawag dito, may multa pala ito guys, at makukulong siya, ha? Makukulong po siya mga kaibigan dito guys. Hindi lang siya madidisbar, makukulong po siya dito. Pero ang pinaka pino-point out talaga dito mga kaibigan, mas strip down siya bilang lawyer. Hindi na siya magiging lawyer. Oh, disbar na siya. Wala na. Oo, para na siyang sigadon. pareho na siya ni poverty alleviation. Grabe, di ba? So, mga kaibigan, magandang pangitain po ito, guys. Talagang unti-unti na po natin nakikita, mga kaibigan, na meron pa po talaga tayong pag-asa po para mapanagot itong mga to.